Hello mga katek! Welcome back ulit sa ating YouTube channel. May G20 tayong ginawa nung nakaraan. Ito yung continuous nung gagawin natin. Ito may power na siya. Nung ginawa natin dito, nagkaroon tayo ng problema dito sa capacitor. Tapos meron din siyang etching cut, diba? Pero dito, ito yung gagawin natin. Dahil lumobo din dito, papalitan muna natin yan. Sa mga nagsisimula, para mas maintindihan. Yung pagpapalit ng capacitor na to, medyo mahirapan kayo pagka hindi nyo kakalasin. Kailangan dito kalasin yung mismong kaha para matanggal natin yung board. Step by step natin gawin para matutunan nyo kung paano natin kakalasin at paano i-repair yung ganung problema. Dahil may 3 tornilyo lang naman dito yan, kakalasin muna natin yung 3 tornilyo. Hindi natin kasi basta-basta makakalas yung mismong board na yon kung hindi natin kakalasin yung mismong kaha. Pagka nakalas natin yung 3 tornilyo na to, aalisin natin yung knob. Hindi natin kasi masusungkit yan dahil nakatornilyo yan dito eh. Kakalasin natin yung mismong tone control. Okay. Tapos aalisin natin yung nut ng mga volume control. Papaluwagin lang natin yan para makalas. Kung baguhan pa lang po pala kayo sa aking YouTube channel, huwag pong kalilimutan mag-subscribe. Click nyo na rin po yung ating notification bell button para updated po kayo sa ating video. Okay, paki-like na rin po para ganahan pa po tayong mag-upload sa mga susunod na araw. Yan, pagka nakalas na natin to, tsaka lang natin makakalas yung mismong Bluetooth module. May tornilyo dito yan. Pagka hindi mo alam kalasin to, mahihirapan ka. At least ito may idea kayo kung paano natin binabaklas, lalo-lalo na kung baguhan ka pa lang sa industriya ng electronics. Okay, makalas na natin to. Ang gagawin natin dito, papalitan muna natin yung mismong filter capacitor to. Dahil lumobo na rin eh. Dahil tumaas yung voltahe yung ating power supply, kaya siya nagka-problema. Itong capacitor na to, 1000 UF na 16 volts, papalitan natin yan. Pagka ganitong double layer yung board, mas madaling paraan na hinangin muna natin yung terminal na dalawa. Hinangin natin yung kakalasin muna natin. Bago natin hawakan yung capacitor, tsaka natin hihinangin yung dalawang terminal ng capacitor. Hatakin natin yung capacitor nito para makalas. Yan. Ito yung capacitor na lumobo. 1000 UF na 16 volts to. Hinangin muna natin yung dalawang terminal ng capacitor nito na kinalas natin, tsaka natin sa soldering pump para matanggal yung tingga dun sa mismong board. Okay. Pagka nakakalas na natin yan, dapat makikita natin yung na may dalawang butas yan. Tsaka natin ikakabit yung capacitor na bago. Itong kinakabit po natin na to ay may polarity. Ibig sabihin po ay may negative tsaka positive. Dapat po tama ang ating connection para po hindi ito sumabog. Yan, tinuturo natin sa mga nagsisimula kung paano ang gagawin. Kasi pagka nagkamali tayo ng connection dito ay po pwedeng pumutok yung ating filter ulit na capacitor. Pagka nahinang na natin to, check natin kung magkakasounds nga ba. Dahil sabi nga ng iba, pagka ganyan daw, capacitor lang ang sira. Pero try natin. Kabit muna natin yung ating speaker. Okay, tapos try natin paganahin. Tingnan natin kung capacitor nga lang ba. Tapos ito naka-on na. Saksak muna natin itong ating AC cord. Dapat hindi mag-short ha. Ito, dinedemo lang natin para sa mga nagsisimula.
Okay? Pero yan, no? Dapat magkakasound siya. Ibig sabihin na talagang walang sounds yung ating unit. Pero yung IC kasi umiinit eh. Oh. Kahit na nagpalit tayo ng capacitor, yung dalawang capacitor dito, at normal na voltahe, wala pa rin sounds. Ngayon, ito yung speaker natin, di ba? Ito yung pinanggalingan yan. Meron niyang audio IC dito. Ito yung magpapasound sana sa ating Bluetooth module dahil may display naman siya. Pero, pakita natin para mas maintindihan nyo. Kung mapapansin nyo, may putok yung IC. Oh. Pagka may putok na ganyan yung IC, palitin nyo talaga yan. Kung wala tayong pamalit na ganyan, pwede tayong mag-convert. Yan, kung mapapansin nyo, may putok. Ang solusyon dito, palitan, o di kaya pwede tayong mag-convert. Pero pagka ganito kasi, ang gagawin natin dyan dahil umiinit, kailangan natin talagang kalasin muna yung IC na to, yung mismong audio IC. Pag hindi natin kasi pinalitan yan, pwede magka-problema pa yung ating Bluetooth module. Lagyan natin ng soldering flux para hindi masira yung board natin. Kung may hot air kayo, mas maganda. O pwede rin sanang soldering iron lang eh. Pero kung may hot air kayo, ang pinaka magandang pangkalas. Para hindi masira yung board natin. Yan, nakakalas na natin yung IC nito. Okay? Pagka nakalas na natin to, tsaka natin pwede siyang i-convert. Kung meron naman kayong pamalit na IC niyan, pwede nyo naman palitan. Gagana na rin yun. Pero ako, i-convert ko na lang to. Meron tayong amplifier board. Ito, DIY ko lang. Mas malakas kasi itong ginagamit ko na to. Kung ikukumpara ko din sa mga nabibili ko. Itong amplifier na to, subok ko na to. 7 piraso lang yung parts nito. Tsaka madali siyang gawin. Next time, i-share ko kung paano natin inassemble. Para magka-sounds yung ating Bluetooth module, kailangan natin mag-tap ng power supply dun sa ating amplifier. Yan, kung baguhan ka pa lang, tuturo natin step by step para matutunan nyo kung paano natin kino-convert yung ating DIY na amplifier board para sa susunod kung mag-upload tayo ng amplifier na inassemble ay alam nyo kung paano ang gagawin. Yung positive ng amplifier natin, i-connect natin sa positive ng power supply. Tapos yung negative ng amplifier ay i-connect naman natin sa negative ng power supply. Yan, naikabit na natin yung mismong power supply nito. Ngayon meron tayong speaker. Yung speaker ng amplifier natin, direkta ka lang muna sa speaker. Para sure na mag-function, ano? Para may idea kayo kung paano natin ginawa. May positive, negative din yan. Ituturo natin sa susunod kung paano natin inassemble yung DIY natin. Pero kung may module kayong mga ganito, madali rin namang mag-cap. May mga nakasulat kasi yan. Ngayon nakakabit na natin yung speaker, di ba? Ngayon ito, tatry na natin muna kung magpa-function yung ating amplifier na ginawa. Isasaksak muna natin itong power supply. Kailangan natin na maingat dito ha, kasi delikado. Ito, dinedemo ko lang to para sa mga nanonood sa atin. Yan, saksak ko muna to. Yan, dapat may audio. Yan. Pagka may audio na ganyan, ibig sabihin na functional yung ating amplifier. Pagka nabibili naman yung module na amplifier, dapat meron ding audio ha. Bago natin mag-connect, lagyan natin ng capacitor to na 1 UF. Pwede hanggang 10 UF to na 50 volts. Tapos, kukunik lang natin yung positive ng wire nito yung sa input. Yung natapan natin to, yan, may audio siya. Yan. Ngayon, sa pagkukunik nito, lagyan natin muna itong USB natin para sure na may audio. Kung hindi natin alam yung audio out, kakapain natin. Pagka kinonect natin ito dito at dito sa kabila, ito yung isang channel. Hanapin pa natin yung isang channel nito.
yung pagtitrace kung paano natin i-connect kung saan yung output ng mismong Bluetooth module. Ngayon ganito yung ginawa natin na para mas maintindihan. Naglagay tayo ng resistor kasi masyado siyang overdrive. Dahil maliit lang yung speaker na nakakunik dito, naglagay tayo ng 10K. Inunik natin yan dun sa pangatlo sa taas at pangatlo din dun sa ibaba. Yan, mula dyan, pangatlo. Kung sa pangatlong terminal ng IC yan, yung connection yan, dito natin kinonect sa may capacitor. Sa pangalawa. Okay? Yan yung isang channel. Yung ginamit nating capacitor, tinanggal natin. Kasi pang trace lang naman to. Okay? Kakabit ko lang to. Yan na, ikabitan natin to. Lagay na natin yung amplifier natin. Tapos kinat ko yung wire dito. Yung 4. Yan kasi yung output. Tapos ito yung resistor natin na 10K. Kinonect natin dyan. Okay? Itong speaker na to, ito yon. Yan nakakunik yan sa speaker terminal. Kinonect yan sa speaker ng amplifier. Dinirekta na natin. Okay? Sa susunod, i-upload natin to. Para din sa mga mahilig mag-DIY. Napakaganda nitong amplifier na to. Ngayon, itong supply natin, kinonect natin dito sa capacitor na to. Yung negative positive. Yan. Ganyan lang ginawa natin para mapagana natin. Tapos testing natin. Yan. Power on. Music. Bluetooth mode. Radio mode. Audio input.